Habang nakaupo si Shen Yuan sa kanyang opisina, bigla na lang siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Lin Yuchang. Nakalagay doon, "Shen Yuan, free ka ba mamaya? Gusto mo bang uminom?" Sa nabasa niyang iyon, bahagyang napatigil si Shen Yuan. Napaisip siya habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Noon, sinabi niya, "Next time, itutuloy natin. Hindi ko inakala na ganito kabilis ang next time." Sa isipan niya, natanong niya sa sarili, "Sigurado ka bang inom lang ang habol mo?" Kasunod nun, agad siyang nag-reply, "9 PM tonight." Nang matanggap ni Lin Yuchang ang reply ni Shen Yuan, namula ang kanyang pisngi at napangiti ng bahagya. Masaya siya, at habang pinagmamasdan niya ang kanyang cellphone, hindi niya maiwasang mapaisip. Hindi ko inasahang pagkatapos lang ng 2 gabing pag-inom kasama siya, may mangyayaring ganon. At ang mas nakakagulat, naramdaman ko uli yung kilig ng unang pag-ibig. Para akong bumalik sa pagkabata. Sana pabilis ang oras, sana 9 PM na agad. Habang malalim ang kanyang iniisip, hindi niya namalaya na nakatulog na siya, at dahan-dahang nahulog ang kanyang cellphone sa kanyang dibdib. Samantala, paglabas ni Shen Yuan, agad niyang napansin na ang kanyang sasakyan ay paon ng kung ano-anong sulat, mga sulat galing sa mga babaeng halatang may gusto sa kanya. Napakunot ang noo niya habang pinupulot ang mga ito. Isang sulat ang agad niyang nabasa. Nakasaad doon, "Pwede ba tayong maging magkaibigan? Bust size, 36E. Ito ang contact ko, secret crush." Bahagyang napailing si Shen Yuan habang inaalis ang mga sulat sa kanyang windshield. Sa gitna ng kanyang ginagawa, bigla namang may 2 babae na sumulpot sa likuran niya. Ang isa, nakasuot ng white crop top, kumaway sa kanya at masayang nagsabi, "Hi, Shen Yuan." Ang isa naman, nakadilaw na crop top, ngumiti rin at sabing, "Kami ng kapatid ko ay balak mamili. Pwede mo ba kaming ihatid?" Pero mahinahong tumanggi si Shen Yuan. Habang binubuksan ang pinto ng kotse at papasok na, sinabi niya, "Pasensya na, may iba na akong kailangang sunduin." Hindi kasya. Hindi na nagpilit ang dalawa, pero ngumiti pa rin ang babaeng nakadilaw at nagsabi, "Ganun ba, pero pwede ba naming idagdag ka sa WeChat? Baka sa susunod, makasama ka namin." Pagkaupo ni Shen Yuan sa driver's seat at habang sinasara ang bintana, diretsyong sagot niya, "Pasensya na, paon na ang WeChat contact list ko. Hindi na ako makakadagdag ng iba sa ngayon." Natahimik ang 2 babae. Hindi sila nakaimik, pero halatang kinilig pa rin sila kahit tinanggihan. Umalis na si Shen Yuan, habang ang dalawa ay naiwan pa ring namumula ang pisngi, tila napaibig palalo. Sa di kalayuan, may 2 lalaking nakamasid sa buong pangyayari. Napailing ang lalaking kalbo at sabing, "Kita mo yun. Ganyan talaga pag mayaman. Mga babaeng ni sa panaginip ay di natin makakausap." Sa kanya, kusa pang lumalapit. Sumagot ang kasama niyang lalaki, kasi naman, mas matangkad siya, mas gwapo, at higit sa lahat, mas mayaman. Kaya ang dami talagang babaeng nahuhumaling sa kanya. Napabuntong hininga ang kalbo at muling nagsalita, "Mas mayaman lang ba talaga? Bro, yang kotse niya, G-Class Benz, worth 3 million yuan. Baka nga ni hindi natin yun maipon kahit buong buhay natin magtrabaho." Nag-cruise ng braso ang kasama niyang lalaki at sinabing, "Alam mo, kung ako may ganyang kotse, bahala na sa babae. Gusto ko lang makasakay dyan." Napatingin sa kanya ang kalbo, nagulat sa sinabi nito. "Bro, lalaki ka, may dignidad ka ba?" Pero biglang umarte na parang bata ang kasama niya at masiglang sinabi, "Ano ngayon kung lalaki ako? Kung kapalit niyan ay financial freedom, loyal ako, kahit araw-araw pa." Napakamot sa ulo ang kalbo, at bigla na lang napangiti habang mahina niyang sinabi. Pag-isip-isipan, hindi rin naman masamang ideya. Makalipas ang ilang oras, dumating na rin ang 9:00 ng gabi. Sa wakas, nagkita na sina Lin Yuchang at Shen Yuan. Tahimik silang nakaupo sa isang sulok ng kainan, tila may bumabagabag sa isa sa kanila.
Hindi na nakatiis si Shen Yuan at agad na nagtanong. May problema na naman ba sa bahay? Kalmado ang sagot ni Lin Yuchang, pero halatang may laman ang kanyang iniisip. Shen Yuan, may gusto sana akong itanong sayo. Go ahead, sagot naman ni Shen Yuan, sabay tingin sa kanya, naghihintay. Namula ang pisngi ni Lin Yuchang, medyo naiilang pero seryoso ang tinig. Naniniwala ka ba sa pag-ibig? Sandaling natahimik si Shen Yuan, bago siya sumagot. Pwede mong sabihing oo. O baka rin naman hindi. Habang nakatingin sa kawalan, nagbalik sa alaala niya ang mga nakaraan. Sa totoo lang, nung high school, totoo ang paniniwala ko noon sa pag-ibig. Yung kilig, yung tibok ng puso, sigurado ako noon, yun ang tunay na pag-ibig. Pero matapos ang hiwalayan, hindi ko na muling naramdaman yun. Hindi kay Zhou Wantang, hindi kay Nana, kay Lulo, o kahit kay Huihui. Laging may kulang. Napakunot ang noo ni Lin Yuchang. Shen Yuan, masyado namang malabo yang sagot mo. Bago pa man siya makapagtanong muli, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot at maayos na nagsalita. Hello, oo, tumatawag ako tungkol sa pagpapaayos ng aircon. Mula sa kabilang linya, narinig ang sagot. Kailan po ba ang magandang oras? Pwede po kaming magpadala ng technician. Anytime bukas. Mas okay kung hapon, sagot ni Lin Yuchang. Noted po. Tatawagan po kayo bukas ng technician namin. Salamat po, sagot ni Lin Yuchang at agad na binaba ang tawag. Napatingin sa kanya si Shen Yuan at nagtanong. Nasira ba aircon mo? Tumango si Lin Yuchang. Oo, ilang araw na. Electric fan lang ang gamit ko gabi-gabi. Napangiti si Shen Yuan at sinabing. Hindi mo na kailangang tumawag ng repair guy. Marunong naman ako sa ganyan. Nagulat si Lin Yuchang at napatanong. Marunong ka mag-ayos ng aircon? Habang magkaharap si Shen Yuan at ang kanyang system, ngumiti siya at bulong niya. System, gusto kong gamitin ang huli kong skill pack redemption card. Agad lumabas sa harapan niya ang mga pagpipilian. Host may choose from Basic Cooking, Basic Combat, Basic Appliance Repair, Basic Race Car Driving. Hindi na siya nagdalawang isip. Pipiliin ko ang Basic Appliance Repair, aniya. Lumabas ang Redeem button. Mabilis niya itong pinindot. System, Redemption Successful. Host can now repair TVs, fridges, exhaust fans, and air conditioners. Tiningnan ni Shen Yuan ang kanyang mga kamay, at bahagyang napangiti. Parang naging mas mabilis gumalaw ang kamay ko, naisip niya. Siguro dahil ito sa dexterity boost, para mas madali kong magamit ang mga tools tulad ng screwdriver at wrench. Pagkatapos noon, sumagot na siya sa tanong ni Lin Yuchang. Oo naman, kaya kung ayusin yan. Pinag-aralan ko tong linya. Napatingin siya kay Lin Yuchang. Nandito ba asawa mo? Agad na mula si Lin Yuchang at sumagot. Wala, bakit? Makalipas ang kanilang pag-uusap, pumunta na si Shen Yuan sa bahay ni Lin Yuchang para ayusin ang aircon. Habang abala siya sa pagkukumpuni, tahimik na pinagmamasdan siya ni Lin Yuchang, namumula ang pisngi at waring may iniisip. Sabi ni Zheng Xianyong, hindi siya makakauwi ngayong gabi, bulong niya sa sarili. At ang anak namin, nasa probinsya kasama ang mga lolo't lola niya. Kaya ngayon, magkasama kaming dalawa ni Shen Yuan dito sa bahay. Kahit patungkol lang to sa aircon repair, parang may kakaiba. Samantala, patuloy sa pagtingin si Shen Yuan sa sira ng aircon. Tumingin siya kay Lin Yuchang at sinabi, wala namang malaking sira, madumi lang, hindi nalinisan sa matagal na panahon. Lilinisin ko lang ang alikabok at huhugasan ng filter. Ayos na to. Tahimik lang si Lin Yuchang habang pinagmamasdan siya. Sa loob-loob niya. Dati, nag-aalala pa ako na baka may gawin siyang hindi nais kapag pinapasok ko siya sa bahay. Pero ngayong kami lang dalawa rito, parang, seryoso talaga siya sa pagkukumpuni. Tumalikod na siya at nagsimulang lumabas ng kwarto, pilit inaayos ang sarili niyang isip. Ang gulo ng pakiramdam ko.
Kailangan kong maligo para lumino ang utak ko, bulong niya sa sarili. Bago tuluyang makaalis, tinawag niya si Shen Yuan. Shen Yuan, salamat ha, maliligo lang ako sandali. Makalipas ang 15 minuto, natapos ng maligo si Lin Yuchang at agad siyang nagtungo kay Shen Yuan. Paglapit niya, itinuro agad ni Shen Yuan ang aircon at sinabi, "Ayan, malamig na hangin." Napahanga si Lin Yuchang sa galing ni Shen Yuan at tuwang-tuwa niyang sinabi, "Wow! Gumagana talaga. Salamat, Shen Yuan, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan." Ngumiti si Shen Yuan at sagot niya, "Gusto mong magpasalamat? Halika rito." Hindi na nagdalawang isip pa si Lin Yuchang, agad siyang sumama kay Shen Yuan. Pagdating nila sa kama, sabay silang naupo. Habang nakaupo, biglang naisip ni Lin Yuchang, paano kung biglang dumating si Zheng Xianyong ngayon? At dahil sa kaba, sinagot niya si Shen Yuan ng isang mahinang, "Huwag." Ngunit hindi na siya tinigilan ni Shen Yuan. Maingat ngunit may lakas siya nitong inihiga sa kama at sabay sabing, "Bakit naman hindi?" Habang sinasabi iyon, isa-isang inaalis ni Shen Yuan ang suot ni Lin Yuchang. Mahinahon ngunit may gigil siyang nagpatuloy. "Mula ngayon, kapag may masira sa bahay, ako na ang bahala. Pati puso mo, pati katawan mo, hayaan mong ako ang mag-ayos niyan." At sa mga sumunod na sandali, nagsimula ng painitin ni Shen Yuan ang katawan ni Lin Yuchang. Dahil sa ginagawa ni Shen Yuan, hindi na mapigilan ni Lin Yuchang ang mapaungol ng malakas, hindi niya makontrol ang sarili. Kasabay noon, mas lalo pang naging mainit ang bawat sandaling pinagsasaluhan nila. Napakapit na si Lin Yuchang sa punda ng kama, mahigpit, dahil sa sobrang sarap na nararamdaman niya. Sa isip ni Shen Yuan, ituring na lang nating bayad ito sa pagkukumpuni ng aircon. Hindi naman siya bago sa akin. Habang lalo pa niyang nilalasap ang bawat segundo ng kanilang pagsasama, naisip niya, ganito pala ang pakiramdam ng lubos na makisabay sa init ng sandali. Hindi na rin napigilan ni Lin Yuchang ang sarili. Napayapos siya ng mahigpit kay Shen Yuan, ramdam ang bawat init ng paglalapit nila. Habang bumibilis ang pag-init ni Shen Yuan sa kanya, mas humihigpit ang yakap ni Lin Yuchang. Sa isip niya, kung ikukumpara ito, ang mga sandali ko kay Zheng Xianyong ay isang malaking sayang lang ng oras. Ang hina-hina niya. Samantala, sa labas ng kwarto, bumukas ang elevator at lumabas si Zheng Xianyong, lasing na lasing. Sumusuray ang lakad niya at lasing na bulong. Lintik, nakakadiri. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa kwarto ni Lin Yuchang, at habang naglalakad, padabog pa niyang sinabi, "Kung makapagyabang ka habang umiinom tayo, akala mo kung sinong banal. Pero kapag pera ang usapan, ayaw mo pa." Maya-maya lang, nakarating na siya sa harap ng pinto. Pinahit niya agad ang door handle. Narinig ni Lin Yuchang ang tunog ng doorknob, at bigla siyang kinabahan. Yun ba ang pinto? Agad siyang tumigil sa kanilang ginagawa, at nagmadaling inayos ang sarili. Habang nakatingin siya sa malayo, halos hindi makapaniwala si Lin Yuchang sa sarili niyang iniisip. Zheng Xianyong, bumalik talaga siya.